Ang pelikula ay nagbuka sa isang lalaki na nagngangalang Fred Erico Olsen, na nakikitang gumaganap ng isang ritual na may dugo at isang larawan ng isang babae. Makalipas ang ilang minuto, isang lalaking nagngangalang Warren Lee ang pumasok sa eksena at pinutol ang mga paa ni Fred Erico gamit ang isang lag-ari. Nagre-resulta ito sa pagtilamsik ng dugo ng kawawang lalaki sa isang malapit na sofa ng recliner, at siya ay tila patay na. Sa susunod na eksena, nakita namin ang tatlong tao na pumapasok sa isang garahe, kung saan nakita nila ang parehong sofa na may nakasulat na, si Francesca, ang babae mula sa larawang ipinakita sa simula ng pelikula. Si Francesca ay kasalukuyang nakikita sa isang club, kung saan siya nagtatrabaho bilang isang mananayaw. Ang kanyang pagganap ay biglang nag-ambala ng dalawang tiktik, sina Bob Gravy at Roseanne Great, na nakatalagang mag-imbestiga sa kaso hinggil sa pagkamatay ni Fred Erico. Inusisa ng mga tiktik si Francesca at ang kanyang matalik na kaibigan na si Maxie tungkol kay Fred Erico, na nagkataong kaibigan nila. Inihayag ni Maxie na ang lalaking ito ay nahuhumaling kay Francesca, to the point na may restraining order siya laban sa kanya mga 2 years ago. Maya-maya, nagdahilan si Francesca dahil may ipapahatid siya sa kanyang lugar. Lumalabas na binili niya ang parehong sofa ng recliner, na hindi alam ang madilim na kasaysayan nito. Samantala, ang recliner ay napagkamalan na inihatid sa isang may-ari ng tindahan ng anti-gang kasangkapan na nagngangalang Jack, na lolo rin ni Maxie. Gayunpaman, hindi nakikilala ng matanda ang sofa, kaya tumawag ang delivery guy sa isang numero sa note upang mahanap ang tamang address. Sa gitna nito, may kakaibang pakiramdam si Jack sa pagtingin sa sofa. Habang hinawakan niya ito, naranasan niya ang isang pangitain ng isang babaeng tumatakbo sa kakahuyan. Bigla siyang bumagsak sa lupa, ngunit kahit papaano ay nabuhayan siya ng delivery guy. Pagkatapos, ibinaba ni Maxie si Francesca sa bahay, kung saan nakita nila ang boyfriend ni Francesca, si TJ, na nakaupo sa inihatid na sofa. Mukhang hindi siya gusto ni Maxie at tinuturing siyang bakla, pero tinalikuran lang siya ni Francesca. Nang maglaon, habang kinukuha ni TJ ang mga kasangkapan sa itaas, si Francesca ay lumilitaw na nabalisa sa pagkamatay ni Fred Erico. Dahil dito, hiniling niya sa kanyang nobyo na manatili sa kanya ngayong gabi, ngunit may mga plano na ang huli. Nang gabing iyon, habang naghahapunan, hindi mapigilan ng lolo ni Maxie na isipin ang kanyang naunang karanasan. Tinalakay niya ito sa kanyang kasintahan, si Ashanti, na iniisip na siya ay isang psychic na regalo tulad ng kanyang yumaong rabi na ama. Naniniwala na ang sofa ay nagmamay-ari ng ilang masamang nilalang, nagsimulang mag-aral si Jack tungkol sa Dibex, isang masamang hangarin, gumagala na espiritu na ang pangalan ay tiyak na mali lang ang sinabi ko. Sa panunood ng isang video, nalaman niya na ang isang tao ay hindi dapat masangkot sa mga masasamang gawain, o kung hindi, ito ay magtatatag ng koneksyon sa katawan at isipan ng isang tao. Nagbabala rin ng video na maaari itong magdulot ng kakaibang problema sa kalusugan, mga sintomas na nakikita na kay Jack. Samantala, naliligo si Francesca nang makarinig siya ng ingay. Binuksan niya ang pinto para lang magulat si Maxie, nakasuot ng nakakatakot na clown mask. Magkasamang nanonood ng pelikula ang dalawa, habang pinag-uusapan din ang kanilang mga problema sa buhay. Inihayag ni Maxie ang kanyang desisyon na isara ang anti-gang tindahan ng kanyang ama dahil sa tumataas na utang. Mukhang hindi rin niya mapigil ang magsuot ng clown mask. Nang marinig ito, pinayuhan siya ni Francesca na tumutok sa musika, dahil naaayon din ito sa kanyang hilig. Bago umalis, sinabihan siya ni Maxie na huwag isipin si Fred Erico, dahil hindi niya kasalanan ang nangyari sa kanya. Habang naglalakad siya papunta sa kanyang sasakyan, napansin niya ang sofa na nakatingin sa kanya sa bintana, parang sofa lang, bagaman nawala ito sa pangalawang tingin. Nang maglaon, nagkaroon si Francesca ng nakakaakit na sexual na karanasan habang nakahiga sa sofa. Pagsapit ng hating gabi, bigla siyang nagising sa kama, para siyang binabangungot. Sa parehong oras, sa likod ng sofa, nakita namin ang isang figure ng parehong batang babae na nakita ni Jack sa kanyang paningin. Kinaumagahan, nagising si Francesca at nakakita ng ilang kandila na humahantong sa kanya sa almusal sa sofa. Ipinapalagay niya na si TJ iyon, at salamat sa pag-unawa sa kanyang pangangailangan. Ang candle sofa brekkie ang kailangan ng lahat ng babae. Sa kabilang banda, sinusuri ni Detective Gravy ang mga larawan ng mga bagay mula sa pinangyarihan ng krimen, at nakatuklas ng isang grupo ng mga voodoo na bagay laban kay Francesca. Dahil dito, ipinatawag niya ito at si Maxie para sa isa pang interogasyon. Sa sesyon na ito, sinabi ni Francesca na maraming lalaki ang nahuhumaling sa kanya, at isa sa kanila ay si Fred Erico.
Itinuring niya itong kaibigan, ngunit higit pa ang gusto nito sa kanya, kaya naman nagkaroon siya ng restraining order. Naniniwala siya na immune sa kanya ang kasalukuyang partner niya, hindi katulad ng ibang mga lalaki. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit itinuturing siya ni Maxie na bakla. Hindi alam kung bakit ito mahalaga, ngunit alam mo, Maxie. Samantala, sa bahay, naghahanda si TJ ng mga pagkain. Nang magsimulang gumalaw ang sofa ng mag-isa, bigla itong dumudulas at sinaksak ang kanyang mga binti, na iniwan siya sa matinding sakit. Sa isang estado ng takot, nagmamadali niyang tinawagan si Francesca, na pagkatapos ay nagmamadaling umuwi kasama ang mga tiktik. Pagdating, napansin nilang puno ng usok ang kwarto, at si TJ ay nakahiga sa bathtub, duguan. Sa resulta ng kaganapang ito, si TJ, na ngayon ay naniniwala na ang sofa ay sinapian ng masasamang puwersa, ay nagpas siyang manatili sa lugar ng kanyang ina sa kalye. Hindi alintana, ang sofa ay hindi tumitigil sa pagsunod sa kanya. Kinagabihan, narinig ni TJ ang pagtapik sa kanyang bintana, at sa pagsisiyasat, nakita niya ang sofa sa labas. Halika, baby, itaas mo ang iyong mga paa. Nakakaloka sa kanya. Pinipilit niyang isara ang bintana, ngunit nakaharang ang sofa at nakapasok sa kanyang silid. Sumisigaw siya para humingi ng tulong, ngunit hindi naririnig ang kanyang boses, dahil naka-headphone ang kanyang ina. Dahil dito, sinaksak siya ng sofa gamit ang matulis nitong upholstery spring, na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Ang sofa ay gawa sa memory foam, at hindi ito nakakalimutan. Sa ibang lugar, ang lolo ni Maxie ay nagsaliksik ng mas malalim sa debok na pananaliksik, at nalaman na kumakain ito sa mga kaluluwa ng mga biktima nito. Kasunod nito, si Jack at ang kanyang kasintahan ay nagsagawa ng isang ritual, na nagbibigay daan sa kanya upang muling buhayin ang kanyang paningin, sa pagkakataong ito na may higit pang detalye. Sa kanyang pagbabalik tanaw sa nakaraan, nasaksihan niya ang isang babae na naglalala sa kanyang lalamunan sa harap ng isa pang babae, habang ang isang lalaki ay sumisigaw mula sa malayo. Sa sandaling lumabas si Jack, ipinagtapat niya ang lahat sa kanyang kasintahan, at nakarating sila sa conclusion. Kailangan nilang hanapin ang sofa, dahil ang sino mang mayroon nito ay nasa malaking panganib. Bumalik sa Francesca, nagising siya sa kanyang sofa, at nakita niya ang kanyang underwear sa sahig. Habang pinupuntahan niya ito, nakita niya ang refleksyon ng isang lalaki sa pintuan na misteryosong naglaho. Dahan-dahan niyang sinilip ang pinto at bintana, ngunit wala siyang nakitang tao doon. Bigla siyang nagising sa kanyang kama, ipinahayag na ang lahat ng iyon ay panaginip lamang niya. Ako rin, may mga pangarap na matitigan habang walang underwear. Maya-maya lang, nakarinig siya ng hagong, at bumangon siya sa kama para mag-inspeksyon. Habang tumitingin siya sa paligid, ang sofa ay hindi maipaliwanag na gumagalaw, na natatakot sa kanyang puso. Dali-dali niyang tinawagan si Maxie, at ipinatawag siya, naramdaman ang pangangailangan ng madali ang sitwasyon. Nagmamaneho si Maxie papunta kay Francesca, at nakita ko siyang nakaupo sa may pintuan. Nang makita siyang naabala, dinala siya ni Maxie na manatili sa kanyang lugar para sa gabi, habang pinapanood sila ng sofa habang sila ay umalis. Kinaumagahan, bumalik si Francesca sa kanyang lugar, at habang nakatitig sa sofa, nakatanggap siya ng tawag mula kay Detective Gravy, na pinatawag siya sa istasyon sa lalong madaling panahon. Habang naghahanda siyang umalis, nadatnan niya ang pinsan ni Maxie na si Ralph, isa sa mga lalaking nanguhumaling kay Francesca. Gaya ng dati, tinalikuran niya siya, at tumungo sa istasyon. Galit na galit sa pagtanggi, pumasok si Ralph sa kanyang bahay at nagsimulang mag-install ng ilang mga camera, na lahat ay sinusunod ng mahiwagang sofa. Pumunta din si Ralph sa kwarto ni Francesca, at nagsimulang maglokohan. Sa panahong ito, dumudulas ang sofa, halika lokohin mo ako, at binasag ang kanyang ulo ng bakal, na ikinamatay niya sa lugar. Sa istasyon ng pulisya, natanggap ni Francesca ang nakakagulat na balita ng pagkamatay ng kanyang kasintahan. Hinala ni Detective Gravy ang isang koneksyon sa pagitan ng kasong ito at ni Fred Errico. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng isang listahan ng mga sospek, at kinilala ni Francesca si Ralph bilang isang potensyal na salarin, na hindi alam ang kanyang kapalaran. Nakakakuha din si Gravy ng mga resulta ng forensic lab, na nagpapakita ng pagkakasangkot ni Warren, isang lalaking may record ng kriminal. Sa kabilang banda, natuklasan ni Jack na ang recliner sofa ay inihatid kay Francesca, at kinilala siya ni Ashanti bilang matalik na kaibigan ni Maxie. Walang pagkaantala, agad nilang ipinatawag si Maxie sa bahay, at binalaan siya tungkol sa masamang pag-aari ng sofa. Idiniin din na nasa panganib ang kanyang kaibigan. Sa impormasyong ito,
pumunta si Maxie sa lugar ni Francesca para tingnan ang mahiwagang sofa na ito. The moment she entered, she witnesses the bodies Ralph being dragged away. Habang tinitingnan niyang mabuti, naiwan siyang nabigla, nang mapansin niyang nakababa ang pantalon ni Ralph, at ibinabato ng sofa ang katawan mula sa balkonahe. Pagkatapos ay sinubukan niyang umatras ng tahimik, ngunit hindi sinasadyang gumawa ng ingay, na nag-aalerto sa sofa sa kanyang presensya. Sa isang desperadong bid para sa kaligtasan, nagkulong siya sa banyo, ngunit hindi niya sinasadyang ibinaba ang kanyang mga susi ng kotse sa proseso. Habang sinusubukang pumasok ng sofa, umakyat si Maxie sa bintana, nadulas lang at nawala ng malay sa isang dumpster. Bagamat nasa kinaroroonan ni Maxie, naririnig pa rin ni Francesca ang isang pabulong na boses na nagmumula sa lababo sa kusina. Bago siya makapag-inspection pa, siya ay nag-ambala ng mga tiktik, na naroroon upang suriin ang kanyang kapakanan. Ipinahayag ni Francesca ang kanyang pag-aalala para kay Maxie, dahil hindi sinasagot ng huli ang kanyang mga tawag sa nakalipas na 2 oras. Kasunod nito, si Francesca, kasama ang 2 detective, ay tumungo sa kanyang apartment, nakita ang mga susi ni Maxie sa sahig. Sinusubukan nilang makipag-ugnayan muli sa kanya, at sa pagkakataong ito, nakarinig sila ng mga tugtog mula sa ibaba. Ang mga tiktik ay nagpatuloy sa paghahanap sa dumping area, para lamang matuklasan ang walang buhay na katawan ni Ralph. Kasabay nito, narinig ni Francesca ang sofa na bumubulong ng pangalan, which freaks her out. Bilang tugon, sumakay siya sa kotse ni Maxie at umalis. Pagkatapos, nakatanggap si Francesca ng tawag mula sa lolo ni Maxie at pinuntahan siya. Doon, sinabihan siya ng matanda tungkol sa debak. Nagtataka siya tungkol sa pangalang Valerie, na nagpapaalala sa kanya ng mag-asawa noong 1800s, sina Gerard at Valerie, na nagsagawa ng pangkukulam. Pagkatapos ay bumaling sila sa kasaysayan at natuklasan na ginawa ni Valerie ang hindi maiisip sa harap ni Marie, na nagkataong lola sa tuhod ni Francesca. Ayon kay Jack, si Valerie ay nagtataglay ng kakayahang magtamo ng obsessive na debosyon sa sinumang tumawid sa kanyang landas, na kung ano mismo ang nararanasan ni Francesca. Napagtanto din nila na si Francesca ang naghuhost ng espiritu ni Valerie at ganap na siyang nagising sa presensya ni Gerard, na ngayon ay nakatira sa sofa. Ang matanda ay nagteorismo pa na ang okultismo ni Frederico ay nagbukas ng isang portal na nagpapahintulot sa espiritu ni Gerard na angkinin ang recliner. Sinisikap na ngayon ng 2 espiritu na muling magsama-sama, kahit na si Jack ay hindi sigurado kung paano ito posible, dahil ang isang debak ay nangangailangan ng isang host ng tao upang gawin ito, at si Frederico ay di umano'y patay na. Pagkatapos ay gumawa si Jack ng isang plano, inilagay ang 2 masasamang espiritu sa isang espesyal na itinayong kahon at sinunog ang mga ito. Sinimulan niya itong gawin, ngunit sa lalong madaling panahon ay nagdusa mula sa atake sa puso. Kasunod nito, patuloy na ginagawa ni Francesca ang plano, habang si Ashanti ay tumawag ng tulong medikal. Sa ibang lugar, tinanong ni Detective Gravy si Warren, na nagsiwalat na hiniling sa kanya ni Frederico na putulin ang kanyang mga binti upang magkasya sa loob ng recliner. Sabay-sabay, si Detective Grape ay nasa bahay ni Ralph, kung saan nakita niya ang footage ng camera mula sa apartment ni Francesca. Sinuri niya ang isa sa mga video at nabigla nang makitang automatikong gumagalaw ang sofa. Dahil alam niyang may mali sa sofa, agad siyang tumungo sa bahay ni Francesca matapos maalerto si Grave. Sa oras na ito, dumating si Francesca sa bahay na may dalang debak box at sumigaw sa sofa upang makapasok sa kahon. Kapag tumanggi ito, sinubukan niyang sunugin ang muebles, ngunit patuloy nitong binubuga ang bawat apoy ng posporo. Hindi ko birthday. Hindi nagtagal, bumangon ang sofa at dahan-daang naglakad palapit sa kanya. Ngunit bago siya nito mapahamak, dumating si Gravy sa pinangyarihan at binaril ito, na inihayag si Frederico sa loob. Ang isa pang shot ay nagreresulta sa pagkamatay ni Frederico. Hindi maintindihan ang sitwasyon tulad ng mga manonood, si Francesca ay nagmamadaling pumunta sa banyo upang ubusin ang kanyang mga nakaka-relax na table tasks. Bigla siyang kinuha ng espiritu ni Valerie mula sa aparador at ganap na angkinin ang kanyang katawan. Ilang sandali pa, lumabas sa basurahan ang sugatang si Maxie at umakyat sa itaas. Mabilis siyang niyakap ni Francesca at sinabing tapos na ang lahat. Gayunpaman, nakikita namin ang isang masamang ngiti sa kanyang mukha sa pamamagitan ng salamin, na nagpapahiwatig ng kanyang masamang pag-aari. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap si Detective Grape ng tawag mula sa mortuary, na nagpapalam sa kanya na ang katawan ni Frederico ay naagnas ng hindi bababa sa 2 linggo. Nang maramdaman ng isang hindi nalutas na issue, mabilis siyang tumungo sa apartment ni Francesca. Sa kabilang banda,
Dumaan si Maxie sa pagsasaliksik ng kanyang lolo at nalaman na maaaring ma-access ng D-Buck ang mga bangkay ng tao upang mag-imbak ng mga kaluluwa pagkatapos ng kamatayan. Kung ang katawan ay hindi magagamit, ang kaluluwa ay maaaring ilipat sa pinakamalapit na bagay hanggang sa isang bagong host ay natagpuan. Samantala, nakikita si Gravy sa apartment ni Francesca na may kakaibang lasa na tsaa, malamang na may lason. Hindi nagtagal, bumagsak siya sa lupa at ang kanyang katawan ay sinapian ng espiritu ni Gerard. Dumating si Detective Grape sa tamang oras upang masaksihan ang pagkumpleto ng proseso ng paglipat ng kaluluwa. Pagkatapos nito, bumangon ang may nagmamay-ari na Gravy at pinatay si Grape bago lumabas kasama si Francesca. Ngayon, magkasama na sa wakas ang mga espiritu ni na Gerard at Valerie. Nasasaksihan ni Maxie ang lahat ng ito mula sa labas at palihim na pumasok sa apartment pagkatapos ng kanilang pag-alis. Nasa bingit na siyang tumawag sa 911 para humingi ng tulong nang mapansin niyang gumagalaw ang sofa. Sa pagtitig sa mga butones nitong mata, nakita niya ang isang imahe ni Francesca na nanguhulog.